from the Department of Justice? Actually, the best thing to do is for this body to cite Senator De Lima in contempt, requiring her to explain why she should not be held in contempt of this body. I think the chairman will take note. Mr. Chairman, you will take note of what the secretary said, that the best thing is we will study if we can cite Senator De Lima for Who will contempt. study? Us? We. Yeah, that's the suggestion. I of, suggest actually we would like to pass the ball to Department of Justice. Precisely, that's why I was asking. Can the Department of Justice handle the ball, Mr. Secretary? Yes, Mr. Chair. There is that special law which says that we could file, if this will fall under the obstruction of justice provision, then let me study it, and if warranted, we will file the necessary criminal action. My last question, Mr. Chairman. How about to the Secretary of Justice also? Is there now cost or will the public, because the public is watching now, it is very clear that there is adultery on the part of Senator De Lima and Ronnie Dayan, although, as you said, Ronnie Dayan is with the Witness Protection Program. Is Senator De Lima liable for that? Actually, Mr. Chair, Senator De Lima, if ever, could be liable for concubinage, not adultery. Yes, concubinage. Because adultery is when you have some sexual relation with a married woman. Yes, but in this case, it is a married man. Yes. So if you live scandalously with a married man, that is concubinage. Point of information also, Sir Secretary. As a lawyer, is it not, it is in the code of ethics that they should be involved in those things? Yes, Mr. Chair. As a matter of fact, the mere admission of Senator De Lima or Attorney De Lima of her alliance with a married man is already will constitute immorality, and the Supreme Court is unerring in punishing this kind of immorality with disbarment. Thank you very much, Mr. Secretary. Mr. Chairman, Thank you, you Mr. very Chair. much. Thank you. We now recognize Congressman Belaro. Diyan pa ba siya? Oh, wave na, wave. Nandiyan ba? Magandang hapon, Ronnie. Pasensya ka na, Ronnie, pero sa experience ko kasi, 20 years din ako laman loob ng korte eh. So, dalawa lang ang conclusion ko sa'yo eh. Either you are hiding something or you are lying. Baka pwede rin akong mali. But before that, I would like to ask sana a question to the PNP, to the PIDEA, and also the PIDEA. Ano po ba ang inyong intelligence report with respect to the participation of Mr. Ronnie Dayan on the drug trade, if any? Our information, Your Honor, about Ronnie Dayan's participation is just limited to the activities cited by those previous resource persons from the Bilibid and other resource persons that were interviewed, Your Honor. General, can you be more specific kung ano yung mga activities na ito? Yun lang ang alam namin, Your Honor, yung siya ang tumatanggap nung kung mayroong ipaparating na pera para kay Secretary, siya ang tumatanggap. Then, yung kung meron daw gustong makapwesto sa NBI or other
component bureaus under the DOJ para lumalapit sa kanya at doon nagpapalakas. Yan yung mga natatanggap namin. How about the PIDEA, sir, Yusek La Peña? Ano po ang inyong masasabi dito? Is there an intelligence report about Your the Honor, participation of... parehas Mr. lang po Ryan? kami kasi because of intelligence hearing. So what he did is ganun, what he said is ganun din po yung information galing sa amin. Mabalik pa ako doon kay Sir General De La Rosa. Yung pong sinabi niyong amounts received, meron po ba kayong itemization doon sa intelligence report niyo? At doon naman po sa mga taong lumapit at linapitan, meron po ba kung itemization din ng mga taong iyon? So far, Your Honor, none, Your Honor. Okay, thank you po. Mabalik po ako kay Mr. Dayan. Ronnie, balik muna tayo doon sa mga important specifics. May paborito bang pagkain si Senator De Lima? Mayroon po. Ano yun? Mga ano ba yung bakang nakalimutan ko yung kare-kare. Kare-kare? Adobong baboy, gano'n. Mahilig ka ba sa sili? Ako po? Oo. Ay, hindi po. Ay, hindi ka mahilig sa sili. Oo. May anniversary ba kayo? Sa sitwasyon namin, sir, hindi na namin kasi medyo may edad na kami. Ganun ba? 2007, kailan ka niya sinagot? Yung gano'n din taon po, 2007. Anong month? Hindi ko na ma-recall, sir, kung anong month yun. Kasi sabi mo, wagas ang inyong pagmamahalan, di ba? So dapat nalala mo yun. May anniversary ba kayo? O baka sila nag-anniversary? Wala na po sa amin yun, sir. Wala na yon. Ilang taon ka na ba, sir? 44 na po. 2007 ilang taon ka na? Hindi ko Hindi mo malala rin. Anyway, Your Honors, I will no longer dwell on that testimony based on the affidavit because that has been extensively discussed already in these proceedings. But I'll just take off on the testimony so far adduced before this committee para maging mas fruitful by Mr. Dayan. First is that sinabi mo na you have been in a relationship with the good secretary for 7 years, since 2007 to 2014. At sinabi mo rin na yung inyong relasyon ay nakarating sa Intensity 5. Pwede bang matanong kung ano ang kategory mo? Ano ang iyong criteria kung paano mo sabi na sa Intensity 5 ang isang relasyon? Para yung nasabi kong Intensity 5 series para yung para pinakamalakas namin pagmamahalan. Pinakamalakas sa pagmamahalan. Yes, sir. So, ganito na lang 2007, anong intensity yon? Medyo 1, 2, 3, 4, 5. Mga 2 yun, sir. Kalakasan yun. 2. 2008. Palakas na rin po yun, sir. So, ilan nga? Intensity ano yon? 2? Mga ganun, sir. 2009. Ganun din. Para sila, sir. So, palakas ng palakas hanggang Palakas mag-intensity ng 5. palakas. Kailan kayo nag-climax sa intensity 5? Anong year? Ano yung climax? Yung na, sir, diba, nasa mga bandang 2010 hanggang 2010. 11, ganun. Anong nasa DOJ na si Secretary De Lima? Tama ba? Sir, Okay. Ngayon, pag sinabi mo kasing palakas ang isang relationship, may mga akibat na functions yan, di ba? May mga ginagawa. Pakisagot lang ito ng mabilisan, Ronnie, May mga ginagawa ka bagay kasi nga may relasyon kayo, di ba? Na hindi ginagawa ng ordinaryong driver lang, ordinaryong messenger. Number 1, pag-deposito ng pera. Nag-deposito ka ba ng pera? Ano Nung ba yan? kayo Fast ay- talk ba yan? Fast talk? Congressman Abunda? Yes, Your Honor. Pero hindi ako si Boy Abunda. Minamadali ko lang. Pag-deposito ng pera, nag-deposito ka ba ng pera para kay Secretary De Lima? Pakisagot lang at kulang tayo sa oras. Hindi pa po, sir. Hindi pa? Hindi po. For the past 7 years, hindi ka nag-deposito ng pera? Yung iba, sir, nagde-deposito ako. Pero yung... Magkano ang amount sa to? Pag may nung nasa low fall po, pag nakakasingil nagbabayad yung mga kliyente ni ma'am, yung iba din deposit ko. Nung nasa Department of Justice na siya, nag-deposito ka ng pera? Wala po, sir. Wala, kahit isa? Sa secretary po yun. Sigurado ka dyan? Opo, sir.
how about nakipag-meet sa ibang tao para kay Secretary de Lima? Hindi ka nakipag-meeting? Hindi pa po, sir. Naglakad ng mga taong ilalagay sa gobyerno kay Secretary de Lima? Meron na po, sir. Ang sinabi mo dati, kay Ragos lang, saka yung kamag-anak mo na nalagay sa BID at yung isa pang kamag-anak mo, tama ba? Yes, sir, kasi Bukayo. Si Bukayo din, si Yes, Bukayo. sir. Opo. So far, in the past 7 years na may relasyon kayo, 4 na tao lang ang linakad mo kay Secretary de Lima, tama ba? Marami, sir, kaso yung iba hindi natanggap, hindi nakapasok. Pero nagakad ka. Yung parang inano ko lang, sir, yung sinabi ko lang naman, pwede si ganito, ganito. Sa sinabi mong yun, si Bukayo at si Ragos, mataas na posisyon yun, di ba? Bucor yun. Opo. Alam mo yun? Opo. Ikaw ang naglakad sa kanya ng sagot mo sa mga aking mga kasamang kongresista, tama ba? Ako pa nagsabi lang kay ma'am. So kung kaya mong lakarin ang pinakamataas na posisyon sa Bucor, kaya mo rin talaga magpasok ng mga tao doon sa ibang mas mababang posisyon, tama ba? Depende po, sir. Pwede. Pwede po, sir. Ngayon, ang tanong ko sa'yo, may narinig ka na ba, alam mo ba kung anong drugs? Yes, sir. So siguro, naiintindihan mo kung anong ibig sabihin ng drug trade. Opo, sir. So at naiintindihan mo rin na ang Bureau of Corrections ay parte ng makinarya ng Department of Justice. Naiintindihan mo yon? Opo, sir. So siguro alam mo rin na may narinig ka rin na sa Bureau of Corrections may lumalaganap na drug trade. May narinig kang ganun. Mayroon din po. Okay. At may narinig ka rin siguro na ang talamak ang drug trade sa Bilibid. Tama ba? Opo, sir. Okay. Nung linakad mo si Ragos at si Bukayo kay De Lima, hindi ka ba nag-isip na itong mga to ay possibly involved sa drug trade? Hindi ko pa naisip yun, sir, kasi hindi pa sila na naman nakakapasok doon eh. Hindi mo inisip yun or talagang ayaw mo lang sumagot? O Hindi po, selective lang kasi ang iyong pagsagot? Paano ko naisipin kung posibleng sila kasi hindi pa naman sila empleyado doon. Nilalakad ko pa lang sila kay ma'am. Kaya nga, pero alam mo na may drug trade sa Bilibid before Opo, that. sir. Okay. Alam mo rin na talamak ang drug trade sa Bilibid even before that. Opo. Okay. Yung sinabi mong income mo, Mr. Dayan, tataka ako kung paano mo nakuha yun eh. 2007, pasensya ka na, magkano kinita mo? Hindi ko po matandaan. Hindi sir. mo matandaan. Yes, sir. Pero natandaan mo, sinabi mo, kinukonfirma mo na ikaw ay nakatanggap ng 25,000 to 30,000 every time humingi ka ng pera kay Secretary de Lima. Yes, sir. Gaano ba kadalas na humingi ka ng 25,000 to 30,000 kay Secretary de Lima sa isang taon? Saan po? Sa Kay Secretary de Lima. Sabi mo, pag humingi ka, sa law firm, so, sir, o sa na? ganito na lang. Let's be more specific. 2007, ilang beses ka humingi ng 25,000 kay Secretary de Lima? Hindi pa po ako bigyan, sir, ng ganong mga halaga. Ang huling hingi ko po noon nasa law firm po kami, 2007, is yung 120,000 lang. So mali itong paragraph 6. Sabi mo dito, binigyan ka ng 25,000 to 30,000 kung Yun magbigay po siya. yung nasa DOJ na po kami. Does it matter? Yes, sir. DOJ yun? Anyway, DO pero 2007, wala pa siya doon sa DOJ, di ba? Opo. Nasa law firm pa siya. Ano Opo. pa talaga? Nasa DOJ siya nang bibigay ng pera? O nung sa law firm pa? Nung nasa DOJ kami, yung 25 to 30,000, yun yung binibigay sa akin noon tag araw ng day off ko. Pero siguro naman, marunong ka mag-compute kung magkano ang kinita mo sa isang taon. Kung halimbawa na lang, sa isang buwan, nakakatanggap ka ng mga 3 beses ng tigi 25,000. Sabi mo kanina, meron ka ring overtime na 3,000 to magkano yun kanina sinabi mo? Hindi naman po palagi yun, sir, na magbibigay ng 20 to 30 eh. So more or less, magkano nga? Estimate lang, per month, magkano nakukuha mong pera? Pag humihingi ako, magbibigay siya mga 15, 20, ganun. Bibihira naman po yung 25, 30,000, ganun. Mukha kang evasive, Mr. Dayan. Hindi mo makompute kung magkano nakikita mo isang Mahina po buwan? ako sa mathematics, sir. Mahina ka sa High school mathematics? graduate lang po ako. Ganun ba? Yes, Pero, sir. Pasensya na po kayo. pero nagpapapromote ka ng tao para maging head ng Bucor. Dahil po doon sa pakikiusap ko kay Secretary.
tumatanggap ka ng pera, marihina ka sa mat? Hindi ko po tumatanggap ng pila doon sa nagpapalakat sa akin. Ganun ba? Ano masabi mo doon sa